impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service, usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at premyo. Matayan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang ako. Kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tira mo ka ako yung si Percy ka. Magaling talaga ako. Talagang ako. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makahanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5. Kasama si Percy Lapid. Magandang umaga pong muli mga kaibigan. Kami po ay mag-aanyaya sa ikalawang bahagi na po ng pagtatanghal sa palatunto ng Lapid Fire. Tayo po'y sabayan ng napapanood ngayon sa A-Tri TV, ang radyo sa telebisyon, sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7 at napapakinggan sa DCRJ Radyo Bandido pagsapit po ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenal. Ito naman si Peter Clasas. Samahan po ninyo kami hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ayan mga kaibigan, yung Supreme Court ho, binasura yung petisyon na tungkol doon sa SOSE, ano ba yun? Yung extension. Sa pagsasabit na SOSE. Bale, on technicalities kaya panungkulan si yung mga opisyal na Liberal Party. Kaya hindi nakapag-submit yung Liberal Party sa oras ng kanilang SOSE o yung SOSE sa takdang oras na itinatakda ng batas sa batas. Bali yun nakatigan. Dahil sa pagkakabasura ng petisyon na ipinail nung nagpapa-disqualify kay Grace po. Abogado ni Kitatad, mga kaibigan. Technicality lang eh. Yun yung mga makikita ninyo na sinasabi namin kanina, mga kaibigan, na dapat pahalagahan natin yung Facebook, yung social media, tayo mga mamamayan, wag nating abusuhin yan, gamitin sa yung pagsira lamang na wala namang katotohanan. Katulad nung minsan meron litrato na ikinakasal ng bagong kasal. Si Leni Robredo raw yun, tsaka yun daw unang asawa daw ni Leni Robredo na taga Cebu. Dahil daw ito si Leni Robredo raw, ito raw nagkaasawa ng leftist. Napatay daw yun ng martial law at yun ang naging dahilan kung bakit daw si Leni Robredo galit sa mga Marcos dahil napatay ng martial law. Tingnan mong mga inimbentong kwan. Bakit ito inimbento? Kasi lumitaw nilabas din yung litrato na yun at yung mga bagong litrato nung ikinasal na yun. Kasi doon sa litratong yun, sinasabi nila yun daw si Leni Robredo. Hindi naman kamukha. Layo yung lalaki daw, yung napatay. Buhay pa Yung lalaki rin, buhay pa. Yung mag-asawa pa rin sila at mataba na yung babae.
At Doon saka di ba payat yung pa. yung litrato, hinalaw dun sa greeting yata sa wedding anniversary nila. Kung sino man may kagagawa Oo. niyan, bakit hindi pa nagutin yun? Kasi alagaan natin yung mga ganyan social media. Alam niyo kung bakit? Ito magpapatunay, nanalo si Duterte. Dahil sa social media, yan ang unang-unang nagpanalo kay Duterte, hindi ang media. At makikita ninyo ngayon, ang social media, mas marami pang nalulutas na problema dyan kesa sa mga nasa medyang kamukha namin. O, pati sa dyaryo. Halimbawa na yung LTFRB. Kung hindi magbabiral sa Facebook, hindi kikilos yung nandyan eh. Si Inton, si Ariel Inton, mga kaibigan, kumikilos lang yan kapag ang issue, yung mga sasakyan, nakunan sa ng camera pagkatapos in-upload sa Facebook. Doon lang sila nagre-react pag nag-viral na. Pero sabihin mo, banatan mo yan sa radyo araw-araw. Oy, Inton, ano ginagawa ng opisina mo doon sa mga kolorum na naka-standby at nag-illegal terminal sa Luton? Walang ginawa eh. Binola pa tayo eh. Patitignan daw, wala naman. Patitignan ko magkano ibibigay. Ngayon, di ka na namin kailangan kasi nandyan na si Duterte. Sigurado, sa ayaw at sa gusto ni Erap, tanggal yan. Kahit niloloko siya gayang buruha, tinuturotot siya bukas ni... lang eh. Hindi. Baka hindi doon dumaan. Kasi manggagaling ng PIC. Hindi, pero may order na kay DOTC, incoming DOTC, anong pangalan nun? Tugade. Art Tugade. Art Tugade. Kasama nga yung pagbubuwag mga- sa illegal terminal doon sa emergency powers. Oo. Ang mga illegal vendor, kasama doon. Oh, lubusin nyo na yung Ay, katarantaduhan ninyo. Mawala ng Kaya hanap nga buhay si ngayon, Era. kinukunan na yan eh. Wala na, kaya malungkot si Erap eh. Kasi yung mga vendors dyan na pinagtinda na nila, pati kalye, pinagkabit Ay, na. oo, grabe. Pinakamalaki. Divisoria, Korea, lahat. Quiapo, Wala Santa ka na Cruz. madaanan. Ang Mall of Asia dyan. Ultimong yung Pedro Hill eh. Oo. Yung Oo, Pedro Hill nga. kakabaan ng Ito, Pedro bawal Hill. ang sidewalk vendor, di ba? Bawal yun. Kasi yung sidewalk vendor, lakaran ng yung tao. sidewalk, Doon ka oo. dadaan eh. Doon ka maglalakad. Di pinuno mo ng vendors. Saan lalakad? Sa kalye. Hindi na rin eh. Kasi Yung pati kaya kaya inukupahan. Inukupahan. Yung gilid. Paano hindi magkakatraffic? Pagkabilang gilid yun, ha? Oh. Ngayon, pag Hanggang doon, sa Pako. Makapalang mukha pag nito pedestrian si ka ngayon sa Maynila, Mula iwasan mo yung Carriedo, vendor, no? Kahabaa hanggang Bloomingcliff, Avenida Rizal, magkabila yung puro illegal vendor. Lahat Kaya sa na po Boulevard, yan. Lahat sa Hindi Manila. naman Panaglakas natin ka, sila, mag-iiwas ka sa vendor. hindi naman natin sinasabing wag sila maghanap buhay. Sabi nga, the end does not justify the means. Oh. Hindi ko mo gusto natin maghanap buhay at karapatan natin yan. Ma'am, Kung wala ka issue. namang karapatang magtinda sa ganyan, bawal sa batas yung ginagawa mo, aba hindi pwede yan. Mm. Ha? Ibalik na natin sa katotohanan itong mga mga pinaggagawa natin at mga paniwala natin. Ito. Ito po. Merong disclaimer. Ha? Si Mayor Alfredo Lim. Hindi pa ho siya opisyal pala na iniimbitahan para sumapi sa PDP laban. Yun po ay opinion lang pala ni Mr. Belica, yung tumakbong kusihal. Jeremiah. Jeremiah Belica. Siya nagpo-propose. Ayun panukala niya. Yan sige, kung mai-interview natin si Mr. Belica. Meron ba tayo number nun? Wala tayo number nun no? Kasi lumabas sa dyaryo kahapon no? Makalawa. Kahapon ba nung Lunes? Makalawa. Pero wala namang masama rin doon kung siya ay sumapi sa PDP laban. Dahil sa si Mayor Lim nga po, hindi naman talagang membro yan ng Liberal Party. Adapted lang yan ng Liberal Party. Dahil simulat sa pool, si Mayor Lim may KKK yan. May sariling movement yan yung KKK, mga kaibigan.
Ngayon, nasan ba tayo? Sa vendor. Hindi, isa lang yan sa vendor. Yan sa Maynila ang problema Yung yan. illegal parking, Illegal nakaterminal. terminal, lahat. Yan, kayang-kayang gawin ni Duterte yan pag kami emergency hour na. Oo. Unang-unang kakalabanin mo dyan kampon. Oo nga, kampo ng demonyo. Yan ano yan, manlalabag ng batas yan. Mayabang pa yan. Yan ang taong makikita mo lumalabag na sa batas, mayabang pa. Akala mo kung sino pa. Kaya yung mga panot dyan, mga panot-panot yan, Panot siya. si Paul Panot, may pasumbong-sumbong ka pa. Tado, magpresenta ka ng ebidensya mo, bago ka pasumbong-sumbong, labastumbong. Parang bata yun. Laro ng tukso ng bata. Iyakin pala. Mabubuko na rin sila ni Duterte. Hindi pa ba? Ito pa, isang advice. Dapat total, pinakikinggan nila tayo. Ginagaya nga tayo. Hindi lang binibigay sa atin ng credit. Katulad nung sinasabi ni Ben Jokno ngayon. Nung una, palpak ang sinabi nito, di ba? Tax daw, dagdagan daw ang VAT. Kung kapalit, nun daw, pagbawas sa income tax. Kasi kung halimbawa, aalisan nila ng income tax yung maglalagay sila ng bracket na kung hanggang magkano? 50,000 ang kinikita mo, tatanggalin ng 30. income tax mo. Pero kailangan daw may kunin sa iba. Alin yung VAT? Naku, mas masahol yun. Baka akala ninyo. Saka pag tinanggal mo nga yung VAT, ang laking ginhawa ng, wag na sa mga pangunahing produkto Doon na lang sa basic na mga yung mga public utilities, kuryente. Yung mga basic services, di ba? Kuryente tsaka yung tubig. Mga ganyan. Yan ang tanggalan mo ng VAT. Kasi walang karapatang mag-VAT yan ngayon, saka yung mga singilin nung sa sinabi yan ospital, ni Jokno, yan tama yung ospital. Tanggalin din yun. Ano ba yun? May batas ba nun? Lahat yan ba kasi yung service yun MVP bill? Bill. Tama rin billing. Lagi kami billing Ngayon, eto ang sinasabi natin, mali kaagad ang unang paandar ni Benjamin Jokno. Pero ngayon tumama siya. Alam niyo kung bakit? Napakinggan ko Tumama siya dahil ginaya niya tayo. Pinick up niya yung sinabi natin. Patungkol po sa mga katulad ng birth certificate, katulad ng passport, ng driver's license. Di ba pinag-usapan namin dito yan? Ngayon, ang sabi niya, ang panukala nila, yun daw passport, gawin ng 10 taon. Kasi nga hindi natatapos ang kumukuha ng passport. Pag dumaan kayo dyan, makikita naman ninyo. Yan ang kapagtataka Isang isang hiwaga yan. Pero mo online na ka hindi ko matuklas. Online na nag-a-apply, tapos pupunta ka na lang doon pag may appointment ka. Pero ganun pa rin karami, no? Pwede yung tanggalin lahat yan. Pwedeng ang tao hindi naman magpunta na para kumuha ng passport. Lalo na kung renewal lang. Kasi ginagamit nila dyan yung litrato, yung camera. Ang litrato ang dami naman naglilitrato dyan. Ba't kailangan mo i-require na pupunta pa ron, magbabayad din lang? Didagdagan nyo na lang ng konti. Yung gusto ninyong tagain sa, siguro may nakikinabang doon sa photography. Di ba? Kaya yun ang gusto nila. Siguro may nakakontrata rin nun. Hindi ba? Kasi isipin mo, gaano karami yung hindi natatapos. Pag binilang mo birth certificate na nasa possession ng DFA, na isubmit dyan, sobra-sobra sa populasyon, baka pati Amerikano, Pilipino na Bakit nagtataka ako Hindi natatapos ang kumukuha dyan Ba't ganyan dyan? Dito lang ganyan. Pumunta ka sa Amerika, walang ganyan. Pumunta ka sa Japan, walang
ganyan. Para ano ba na Punta ka sa Hong Kong, wala namang nagtatago pa ganyan. ng file ng birth certificate, diba? Pagmumulan pa ng sunog yan eh. Naku po. O isipin ninyo yan. Tapos, mabe-verify naman nila kung tama yung birth certificate na iyong isinabmit dahil nasa computer. Eh, pati re-require mo pa na kumuha nung mga Dapat itatabi nung NSO. NSO authenticated na merong expiration. Oh, na kailangan for abroad. Ang gagamitin niyang isasubmit na NSO birth certification, birth certificate. O mga kaibigan, ang katarantaduhan niyang iba yung local employment, iba yung employment abroad. O kaya mag-abroad ka. Pareho lang naman yung detalye, no? May classification. Tapos pagkatapos ng 6 na buwan, 1 taon, kailangan, pag may nag-require sa'yo na mag-submit ka ng ganyan, kukuha ka na naman, para bang nag-iba na birthday ko ron. Kung kumuha na naman ako, parang iba na birthday ko ngayon. Iba rin yung magulang ko dun sa una, no? Anong detalye ang kailangan natin doon na mababago para i-require natin ng bago? Ayun po eh. Ang daming kalokohan. Yun daw passport pala, may batas yan na 5 taon. Hanggang 5 taon ng validity. So yeah, amen. Ay kailangan baguhin yung batas. Congress yun. Ang sabi pa nga ni halatang napakinggan sa atin. Ang sabi niya, di ba, ang visa ngayon 10 taon. Tapos yung passport 5 years lang. Di ba malaking katarantaduhan yan? Yun. Dati ba nagsasalita si Joke noon ng ganon? Hindi ba akala mo yun, Virgin Mary kung magsalita? Parang pare. Akala mo, wala bahid na, no? Kunyari, pare. Baka sinasanay na nila ngayon medyo barbado magsalita, no? Kamo kalbo. Hindi, ngayon sinasabi natin, ha? Baka para maging in siya. Yung lisensya naman, para masabing Duterte rin siya. Oo, ngayon Dapat lang medyo marahas ka magsalita. Ngayon lang napansin magsalita yan eh. Dati kung magsalita, matipid. Kunyari pero pa. magastos, ha? Oo. Yun lang matipid, magsalita pero magastos. Oo. Sa tobacco excise tax. Budget kasi. Hindi niya alam, masama yung excessive taxing. Nasa konstitusyon, pag hindi tayo ng tao, huwag mo ipilit. Bawal yun. Ano pa? Yung lisensya, balak din gawin 5 taon. Di ba mga pinag-usapan natin yan? Ang solusyon lang naman dyan, tanggalin na lahat yan. Alam mo kung bakit? Computerized tayo eh. Halimbawa, yung NBI clearance, 6 na buwan ng validity, kuha ka ng bayad ka ng bayad. Bakit? Ba't nyo kami sinisingil? Ba't kami bayad ng bayad? Pera. Nagbabayad na kami, pipila pa kami. Sisigaw-sigawan ka pa dyan. Bubulyawan ka pa. At saka yung pilahan dun sa labas, sa pansin mo, dun sa DFA, wala kang waiting area dun. Pipila ka sa initan, ano? Doon nagalit si Duterte. Oo, minsan hindi nga na dun. pwede yan, labi niya. Nakita Hindi niya na yata pwede minsan may natutulog na dun sa Samantalang bangketa. yung Japan Embassy, merong canopy na nilagay. Nagpalagay ng canopy para dun yung tao. Japanese Embassy yun, ha? Yun dyan sa Roas Boulevard, di ba? Alam mo, style nila yun eh, para ikaw maglagay. Kasi mainit, Oo, mahirap para, pumila. anong tawag doon, bumilis yung proseso. Yun. Hindi, kahit sabihin mo nang hindi totoong naglalagay. Oo. Ha? Pero Hindi yung mo mahirap, hindi mo dapat gawin yun sa mga mamamayan Hindi mo. wag mong pahirapan yung mamamayan, gobyerno Dapat ka eh. mahiya ka sa Japan. Yung embassy yata ng Amerika, meron na rin ngayon. Wala. Wala na rin. Isa rin yun. Talagang ang makatao itong Hapon. Oo. Oy, May canopy, makikita mo sa harap Sa mismo. embassy, doon ka sa bangketa, magpipila doon, ang haba. Ngayon mga kaibigan, ng maganda ho dyan, matupad lahat yan, ha? Yung sistema ng passport, hindi naman kailangan pumunta ka pa ron eh. Ha? Ano ba requirement? Requirement, di padala na lang dyan. By mail, o kaya by yung courier service, door to door. di ba? Mga door to door.
O, pwede naman yung ginagamit na ngayon yan eh. Dahil una-una, yung post office dapat ng isara yan. Kasi walang silbi yan. Di ba si Duterte yata, panukala, wala na yan eh. Balak naman dyan mag-opisina yung isang tanggapan, yung MMDA yata, o Department of Labor, o yung DICT. Yung OFW department na sinasabi niya. Basta isang agency na gusto niya dyan mag-opisina para hindi makapag-illegal terminal si Ligaya tsaka si ERAP. Yung bagong tatag na department, yung DICT, pwede dyan eh. Hindi, basta kung ano wala man. Pang opisina natin, paliitin na natin yung post office. Marami nang nagnakaw dyan eh. Bali ang pansyo na lang na ginagampanan niyan, yung registered mail. Kailangan pa ba yun? But hindi pa, sa mga documents. Hindi na ba tayo makakaisip ng ibang paraan kapalit nun? Wala na ba? Kung yun lang naman ang purpose, sama na lang natin sa postal bank yan. Puta ngayon, wala nang sulat-sulat ngayon. Bihira na yun. Yung mga nagpapadala ng card, bihira na yan. Kasi meron kahit na litrato, sa ano na rin lang, di ba? Electronic mail na eh. Ha? Kahit yung litrato, digital naman na yun. Oo, Hindi lahat. na piniprint, no? Ilagay nila dun sa doon sa kanilang form ng mga application form ng lahat. Meron naman box dun eh. Kung ano yung sukat ng box dun mo ipasalpak yung litrato ng applicant. At pwede nang i-email sa inyo. Via email ipadala sa inyo. Hindi ba? Ba't kailangan pumunta ron para kunan lang ng litrato? Kaya alam mo dapat... Sana kung kukunan ka ng dugo. Hindi naman, litrato lang ang kukunan sa iyo eh. Dapat unahin nila ipasa agad yung sa National ID System. Kasi doon magsisimula lahat yung pagsisimplify ng proseso sa iba't ibang tanggapan. Sana gano'n ang mangyari pagka naipatupad yung National ID System kasi mukhang batas pa nila gustong gawin yan. Pwede namang executive order siguro yan. Presidential kung ano-ano. Mga kaibigan na hindi na... executive order. Mga kaibigan, ibig sabihin pag naipatupad yan, tanggalin na yung MBI kasi yung gagawin mo lang naman sa lahat ng transactions mo, may mga computer dapat yan eh. May computer loop ang gobyerno, di ba? Na isang verify mo lang, punta ka sa website ng NBI, tignan mo kung mayroong kaso ito, may pending case. Saka yung pagpapadala ng records ng mga korte sa NBI, yun dapat mabilis yun eh. Diba? Kasi doon naman kumukuha ng detalye yung NBI sa mga korte. Lalo na sa pagbura, pag-delete, pag-download. Pag-update. Pag ida-download mo na kapag yung wala nang kaso yung tao. Ano mo na, delete na. Kaya, dapat siguro mga twice a month, taga-update eh. Kasi araw-araw naman may mga hearing, di ba? Yung MBI, may mga kaso. 6 na buwan ang expire. Sa katunayan yan, araw-araw dapat may mayroong kang verification. Kasi hindi mo masasabi, ngayon wala kang record, bukas may record ka na. Kaya dapat yan talaga, anong tawag nito? Via computer na lang lahat ang verification. Hindi na kailangan pupunta pa dyan, mag-i-issue ng... Dapat yung iutos ni Sereno. Ni Sereno sa mga korte, no? Yung pag-update ng mga court records. Ng mga walang records. interest dyan si Sereno, hindi pagkakapirahan yan. Ang gusto ni Sereno, yung pagkakapirahan ng pinag-usapan. Mga kaibigan. At dito naman sa lungsod ng Maynila, ito ang ang pinaka masama ang lagay ng mga lahat ng problema nandyan. Droga, nakita naman ninyo, puro pipitsugin po hinuhuli dyan. Diba? Yung mga kumbaga sa Piyait. Kumbaga sa nagtitinda, yung mga retailer ang hinuhuli dyan. Tingi-tingi. Yung mga sari-sari store, pero yung wholesaler, yung divisoria nila, wala pa nahuli dyan. Nakakuha lang sila ng shabu dyan,
Pero yung Tao. na Lawa. wala ho sila na ipresenta. Ha? 10 kilo yan, ha? Oo. Kung meron man, hindi ho nakasuhan eh. Yung 14 na pulis na nahulihan ng 5 kilong shabu sa kanilang Locker. aparador. Mismong opisina ng MPD Daid. Yung pulis ho nahuli dyan, di ba, yung bahay? PO2. Na pulis yun, Manila Police dati yun. Kaya lang nalipat sa NCRPO. Drug, ano rin yun? Drug-related din yung kaso Drug niya. case. Talaga, tsaka ano siya, naka-assign siya sa anti-drugs unit ng NCRPO. Ba't hindi natin pagsususpecha ang si Joel Pagdilaw yung isang general na inaantay natin tanggalan ng maskara ni President Duterte. Tapos inarbor pa ng mga taga-NCRPO yung nahuling drug sa Bulacan, di ba? Yan. Yun na nga eh. Magkakasunod eh. Magkakaugnay eh. Baka yun eh. Iba pa yun. Kasama yun nung nahuli sa loob ng bahay ng pulis. Di ba? Anong malay natin? Dinidispatcha lang. Katulad niya, no? Merong nasa balita ngayon na ilang kilo yun nahuli, nakalagay sa bag dyan sa isang bus iniwan sa Pasay. Yung bus na pinag-iwan ng biyahin Davao. Asipin mo. Alam mo, sinadya yun eh. Nagalit kay Duterte kasi imbes na maitinda nila yun, natakot sila, mahuhuli sa atin to, totodasin tayo, kaya iwan na natin. Pero ito iiwan natin, didispatchay natin ito dun sa bus na papuntang Davao para magmukhang masama yung Davao at magmukhang masama imahe ni President Duterte. Walang yari yung nag-iwan nun, ano? Di ba una pinagkamal ng bomba yun? Yung pala laman nun, shabu. Ha? Inabandon. Yan po mga kaibigan. Baka sa pulis galing yun eh. Makakaisip nung pulis eh, yung mga ganong style. Di ba? Yung Taiwan, no? Ano man isip Rolando Nana, yung mga yan eh. Eto, pag-usapan natin ito, merong babasahin ko sa inyo itong ipinadala sa ating impormasyon ng isa sa mga nakikinig sa atin. Ito'y naging kaibigan na ho natin ito eh. Unang-una, siya po ay entertainer. Dati, nakapag-asawa ng British national, mga kaibigan. Kaya siya inaka-base na ngayon doon sa United Kingdom. Siya rin ang tinatanong ko dahil sa matagal na ho natin siyang kaibigan. Naging kaibigan natin ito dahil sa ating palatuntunan. Yun nga, madali naman maging kaibigan lalo-lalo na pagka isang musician. Ngayon, ang sabi niya, napakinggan ninyo kahapon yung pinag-uusapan, di ba, na interview natin si incoming Secretary Martin Andanar. Tungkol po sa sinabi niyang ang BBC o itong mga government station gusto nilang i-pattern na katulad doon sa BBC. Magkaiba ho ito. Kailangan maliwanagan mabuti ni incoming Secretary Martin Andanar ang tungkol sa BBC. Alam mo pala, ito ang taong bayan pala obligado na magbayad para maging pondo ng BBC. Oo, yan pala, mayroong batas dyan na ginawa na ikaw, pagka may-ari ka ng television set, bumili ka. May-ari ka ng television set, bumili ka ng television dahil may television ka. Meron ka palang babayaran sa gobyerno? Hindi ka pala makakabili ng TV kung hindi ka magbabayad nun. At yun, regularly, babayaran mo. Parang tax,
Paliliwanag natin yan, no, sa pagbabalik natin pagkatapos ng ilang importanteng mensahe at pagbabalita mula sa ating himpilan. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng Tri-Media Broadcasting Network. Tri-Media Group Incorporated. This is Tri-TV. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with Vic and Dana. It's 9:30 in the morning. This is still a BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Be part of the revolution. Be part of the revolution. Pagpapahingayin natin yung underground river. Ang kapalitan, pag-uwat sa mga kabataan ng Puerto Princesa sa Palawan ng mga arts, lighting, photography, filmmaking, lahat-lahat. Kaya maganda kung supportahan nila itong Isla Revolution, paring Lord. So, bawat isang bata ay mabibigyan ng at matututo siya ng isang bagong skill. Ng bagong na may kinalaman sa swimming. Na may kinalaman sa shooting. So, ibig sa kung saan sa Salamin magpunta ng July 1, 2, 3. Dito na lang. Diyan na lang. Isla Revolution. Makita-kita tayo doon. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanan ng komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga ginik at papremyo. Lahat ng yan narito sa Tri-Media Broadcasting Network. Ang himpilan ng Pilipino. This program is brought to you by Tri-Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanan komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama sa hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Eto sa United Kingdom, di ba napapakinggan ninyo, meron din tayo mga pagbabalita dito galing sa BBC, BBC mga Minute. kaibigan. Ngayon, sa United Kingdom, kung ikaw magmamay-ari ka ng television set, bibili ka. Required ka by law. Sa batas, ikaw meron kang pananagutan na bumili rin ng annual license para magamit mo yung television. May babayaran ka annual license fee. Mga kaibigan. Dito maraming nagulat dito, yung mga foreigner dun sa United Kingdom. Bakit kami magbabayad? Meron kang babayaran pala ron. Ito ang babayaran mo ito. Sabi ni Marie, yung ating yung ating kaibigan, babayaran mo, meron kang
payment options na tatlong payment options na pwede mong pagpilian. Yung you automatically pay the full TV license fee of 145 pounds ito in one go. Ibig sabihin ito yung gusto mo, ito yung isang klase ng payment lang, isang gulpe, no ha? Usually naman magbabayad ka para sa 6 na buwan ng lisensya mo na ikaw makakapanood ka ng TV kung installment of around 24 pounds per month. Asipin mo, buwan na 24 pounds, ang laki nun ha? Kapag kinonvert mo sa peso. Ito, ano to? Mandato ng batas ito sa kanila. Yung mga pariyan, gumapat ni kanyan dito. Yung pala, ganun din sa France. Yung ibang European countries, ganun na rin ang ginagawa ngayon. Kasi ang kumikita nga raw yung TV tsaka yung radio sa mga advertisement katulad sa Amerika, di ba? Kumikita yan sa pamamagitan ng advertisement. Kaya nga itong BBC, tinawag itong independent na hindi pwedeng pakialaman ng gobyerno. So para ma-maintain yung independence ng network na ito, mga kaibigan, ginawa itong batas na ito. Kumikita sila. Ayan, kumikita nang hindi dumidepende. Hindi ka pwedeng pakialaman ni MVP ron. Ha? Ano kaya yan? Per household? Kasi halimbawa, per household, no? Hindi per TV set, per household. Kasi ganito nga, yung store na bibilan mo ng TV, yung tindahan, isasubmit nila yung details ng purchase. Sa gobyerno. Pati yung purchaser, yung bumili so per ng TV. Oo. Yung BBC iPlayer, meron na sila ngayon online version ng TV nila. Pwede mong panoorin ang mga program live or recorded which is catch up. In case na mismong panoorin. Pwede yung mga recorded. Kasama yun sa binabayad mo. May mga katumbas na mga binibigay na serbisyo, di ba? Kasi itong iPlayer sa sa mga cellphone na yan, di ba? Sa computer na yan. Diba? Online na yan mga kaibigan. Same goes to other free channel. Pero ang kagandahan sa BBC ay walang commercials. Yun ang isa pa. Walang buwisit. Ha? Pagka nanood ka, dire-diretso. Pwedeng gawin sa PTV4 yan. Kasi marami naman yung BBC. Maraming maraming channel yan, kumbaga. Hindi lang naman isang channel yan. Na mapapanood mo, puro news lang. Hindi. Meron ding ibang yan, siguro. Mga, halimbawa, kung gusto mo ng yung mga, ano tawag doon? Yung documentary, mga ganon, di ba? Meron din para sa mga bata, meron ding sports, BBC Sports, meron ding BBC for World. Ganun po yan mga kaibigan Eto, kahit pag manood kami ng online sa BBC, sabi niya, iPlayer ang ginagamit nila. Tinatanong kung nagbabayad kami ng license. Nalaman nila, pag wala kang license kasi, may umiikot nun pang araw na detector. Meron silang measure na protection para masigurado yung gumagamit. Pero ngayon, madali nilang matrace. Usually, nalalaman nila na dapat magbayad ka pagbili mo ng TV. Ibig sabihin, naka-register ka na kagad, di ba? Per TV set? Per TV set Hindi siya per household. Pero isa lang necessary license. Hindi, per household. Per household nakalagay. Kung domestic use. Pero yung business use, hindi raw niya alam. Ito naman yung mga babasahin din natin tong ibang mga pinadalang information. Many may be surprised to discover
Maraming nagulat. Britain is not alone in issuing licenses. Hindi pala sa British, ano lang yun government lang, sa bansang Britain. 2/3 of European countries have a similar system in place. Tulad halimbawa ng Germany, France, Austria, at Denmark. As do half the countries in Asia and Africa. Sa Asia pala may ganyan din Ibang Asian countries. Asian countries. So, ito. So, how did the TV license begin in Britain? Kailan daw nagsimula yan? Ang sabi dito sa paliwanag, in 1922, tagal Hindi. Intro lang yun. The British Broadcasting Company was founded in 1922. With the throughout the UK, si John Reith, yan ang founder niyan. With the guiding motto, independent British broadcaster. Kaya ikaw pag halimbawa natanggal ka sa ibang media ron, yung private media, kukunin ka nila halimbawa sinopress ang freedom mo, di na dahil nireklamo ka ni Paul Panot. Kala mo kung sinong leader Dapat imbestigahan yung extortion nyo, mga gago. Ba't kayo nasa custom? Diba? Yan yung sinasabi ni President Duterte, number 2. PR kayo Diba? May pati trip pa ano yun? ACDC, no? Ayan, nang tinayo ito, 1922, para mag-educate, inform, and entertain the whole nation free from political interference and commercial pressure. Diba? Siyempre, pag commercial mo, meron ka nang iiwasan. Kung nakalason yung commercial mo, pagkain. Sa klase ng pagkain, nakalason. Toxic pala. So, wala ka ng karapat-banatan yun. Dinahin yung katarantaduhang ginawa at kapabayaan ng siinuman. Dito, pakikialaman ka ng politiko. Kakausapin yung kung sino-sino, di ba? Ito, sabi, religious will be Ito, pag nagkaroon tayo nito, baka palakpakan namin kayo. Ano yun? Yung British setup, yan. yung British government setup, kung talagang kayang ipatupad ng administration ni Martin Andanar sa ilalim ng gobyerno ni President Duterte. Maganda yan. Ito, kopyahin nyo. Hindi ko kapareho yan ng tayo may government station, akala natin, mga kaibigan, malaya yan. Hindi malaya yan. Ito ang talagang setup para maging malaya ang media. At makatanggap ng tamang impormasyon. Siyempre, kung sa gobyerno ka lang makikinig, pabor lagi sa interes ng gobyerno yun, na nakaupo. Yung sasabihin ng isang pilan. Pero dito sa British Broadcasting, lahat ng impormasyon free of interference ng politiko. Dito sa Pilipinas, ang katumbas niyan, para kang nagpakabit ng cable, magbabayad ka para mapanood mo yung mga certain channels, diba? Hindi lang channel, pati radyo. Oo. Sa kanila, yan. Kaya lang, dito, may mga commercial, siyempre. Sabi dito, the British government decided that the newly formed BBC would be funded by a compulsory radio license. Kaya, nagbabayad dito, wala kang karapatang suppress mo yan. Dahil lang kinukolektahan ninyo ng bayad, ang mamamayan. Yan po, the intent behind charging for a license was, and indeed still is, to keep broadcasting completely free from the need for advertiser and as a result, avoid bias in its programming. Bias. Mga kaibigan. Bias CBM bata. Mga kaibigan yan.
The British Broadcasting Company started daily transmission on November 14, 19. Very informative. Itong pinadala sa atin ni Juan, ni Marie. Na kaibigan natin dyan sa United Kingdom. Nakikinig siya kasi napakinggan niya eh. At yung iba rito, ayusin lang natin para mas lalo natin maipaliwanag ito sa mga susunod na araw, mga kaibigan. Pero yan, magandang naibahagi sa atin. Ngayon, itong bukas na pala, manunumpa si President Duterte, di ba? Bukas na siya manunumpa eh. Alas 12 ng tanghali. At si Noynoy naman Babu. Buti dito. Kahit na hindi ka na presidente, may security ka pa eh. Ano ka? Entitled ka pa rin. Sa Amerika, meron din. Ganun din, Pero, nung panahon ni Harry Truman, wala yun. Later on na, nagsimula yata yan nung yung pagtapos ka na sa gobyerno, wala ka na eh. Katulad si Truman, nung bumaba sa gobyerno yan, siya nagmaneho ng kotse kasama niya yung First Lady. Umuwi na sila sa kanilang bahay sa Missouri, mga kaibigan. Jobless na, pero wala naman eh. Wala nga benepisyo eh. Ang presidente pala ron. Nung araw, ewan ko ngayon alam mo ba nung bumaba si Truman sa kanyang pwesto nung pagkatapos ng kanyang presidency, wala siyang nakuhang benepisyo. Wala namang benepisyo yung presidente ron eh. Ang income lang na inasahan niya, yung buwanan niyang pension sa army. Kasi nagsundalo yan eh. Nagsundalo si Harry Truman eh. Kasi $112.56 per month. Yun lang ang kiniki-income niya. Yun ang kinabubuhay niya noon. Kasi tumanggi siya na after his presidency, dun sa mga alok na gawin siyang mga facilitator ng kung ano-ano negosyo, maging endorser ng commercial, mga kung ano-ano. Marami yan eh. Di ba? Kasi influensya yung gagamitin siya yun. As former president. Pero yung tinanggihan niya lahat yun. Bumalik siya sa simple living. Ganyan sana ang style dito ng mga gagraduate na presidente. Ito naman para kay Bato, may sumulat sa atin, nagpadala ng kanyang mensahe. Baka nakikinig sa atin, hindi ko nasasabihin ng pangalan kasi nag-iba siya ng pangalan eh. Siyempre, tinatago niya yung identity niya. Basahin natin to. Para ito kay General Bato tsaka kay President Duterte Sana may makapagparating nito. Ito'y may kaugnayan sa paglaban sa droga. Sa droga. Ang sumulat sa atin, isang dating security guard naka-assign sa mga subdivision, village, mga high-rise condominium at mga commercial at industrial establishment. Bago siya naging OFW, na-assign siya sa mga yan. Siguro yan na nagpo-provide ng yung kumpanya ng security agency niya, yun ang mga linya na pinoprovide ng security, mga bahay, commercial, tsaka industrial establishment. Hanggang maging OFW ako, sabi niya. At makalipas ang ilang mga taon, ako'y nagbarangay tanod. At sinubukan kong tumakbong konsihal ng barangay at pinalad naman na manalo. Hanggang ngayon ay konsihal pa rin. Kagawad yun. Ng barangay. Gusto ko sana'y maiparating mo sa pamamagitan ng iyong programang Lapid Fire ang mga ibubunyag at ihahayag ko kay Pangulong Digong at kay General Bato de la Rosa para makatulong man lang sa ikababawas kundi man mahinto ang krimen, korupsyon at droga sa loob ng 3 o 6 na buwan. Ibig niya sabihin, malaking bagay ito para makatulong siya, no? Itong impormasyon magagamit ng gobyerno sa pagsupok
sa problema ng droga. Ito, tuloy natin. Alam nyo ba na kaya paboritong gawin siya laboratory ang mga subdivision kasi bumibili sila ng bahay o umuupa at kinukutsaba nila ang mga sikyo. Security guard. Oh. Kaya pag nag-raid ang mga police o PIDEA, anumang raiding team, itinitimbre ito ng mga sikyo sa mga drug lords. Kaya pagdating nila sa lugar o bahay ay naka-eskapo na ang mga hindoropot. Ng mga target. Minsan sasabihan na wala daw nakatira pero tingnan mo malamig ang kwarto ng bahay kasi naiiwang bukas ang aircon ng mga nagsitakas. Nakita na ninyo ito ang dapat tingnan ni General De La Rosa. Dapat pag mag-raid sila, magdala sila ng signal jammer o bantayan nila ang sikyo sa gate ng subdivision para di makatimbre at masunog ang operasyon. Ito pa, ang mga drug lord at mga big-time pusher, umuupa yan ng condo unit sa mga matataas na floor. Di ba nga mga nanguhuli? Kadalasan sa mga condominium nga Yun yan dyan sa Binondo na tindahan ng bulaklak. Nasa 3rd floor, building yun Pati yung Shabulab sa Santa Cruz. Ito pa, halimbawa, sa mga 30 story, kukuha yan ng 2 unit sa magkasunod na floor. Yun ang modus. Sunod na floor, di ba? Halimbawa, 30 story kukuha sa floor. Halimbawa, 29 at saka sa 28, meron sila pareho unit doon. Para pag ang subject na unit ay 20, halimbawa, yung 28 ang re-raid din, tatakbo sila doon sa 29. Sa 29 floor. Ang re-raiding yung 28 floor. Nakatakbo na ron pag tinimbre yan sa 29. Sino hinahanap nila ron? Subject, siyempre, kung may warrant ka, ang subject yung 28 floor Hindi naman yung 29 So, hindi pwede halugugin. Hindi mo mahuhuli sila. Kaya, ang sabi niya, ang mga foreigner na gambling lord, nag-asawa ng Pinay para legitimate sila makabili ng condo, unit o bahay sa loob ng subdivision, dapat gumagawa ng local census sa mga housing association. Ito, yung mga village association to, di ba? Owners. O barangay official na nakasasako para ma-monitor. Alam mo sa Japan, halimbawa tumira ka, Pilipino ka, di ba? Kahit na hindi yata bago lipat ka sa isang araw, magugulat ka kakatukin ka isang araw. Ang kumakatok, pulis. Ito, sa Japan ito kakatok ang pulis. Bubuksan mo ngayon, magugulat ka, ba't may pulis? Kung sila siguro alam na nila yun. Pero Pilipino ka, foreigner ka. Ba't may pulis? Tatanungin ang pangalan mo, sasabihin sa'yo, na dito, ganitong araw naghahakot ang basura. Kung ano ng impormasyong, basic information, ibigay sa'yo, tungkol doon sa regarding the community. Pero at the same time, kinikilala ko sino yung nakatira. Yung bagong lipat dyan sa lugar na yan. Yun yung tinutukoy niya na wala dito. Dito yung mga may kaso sa Visayas, sa Mindanao, dito magtatago Di ba? Ginagawa taguan ito. Kaya yung Maynila naman, tatakbo naman ulit sila doon sa probinsya nila pag nakagawa na ng krimen dito. Nang hindi mo nakilala. Nang wala kang sapat na impormasyon. Para pag may nangyari, alam mo kung saan mo hanapin. Di ba? Kaya importante yung national ID. Pagka kinausap ka ng barangay dahil bago ka sa barangay, pakikita mo lang yun. O kaya, i-provide mo sila ng Xerox copy para naka-record ka. Tapos naman nila, i-verify naman nung nilipatan mong barangay doon sa pinanggalingan mong barangay kung ano yung pagkatumuro. Di ko lang alam, sabi niya, Kapersi, kung may ibang security na nakapagsabi sa inyo nito, pero para na rin ito sa kaalaman na makababasa nitong FB page mo. Ay kasi pinadala niya to doon sa isumbong mo kay Duterte, yung FB page na ginawa ko some 3 years ago yata. Eto, matagal mo na akong tagapakinig.
Sabi niya, pasensya na at kailangan ko gumamit ng dummy account to protect my privacy and interest. Nakikinig daw siya sa atin, sabi niya, lalo na nung nagsisikyo pa ako at lagi akong naka-duty sa graveyard shift at ikaw ay nasa ganong himpilan pa. Marami pa akong ihahayag sa aking mga karanasan na alam ko makakatulong sa ekonomiya ng bansa sa mga susunod na mga araw. Salamat, Ka-Percy, at mabuhay ka. Salamat din po doon sa, hindi ko na kay Barangay Kagawad, na nagpadala ng sulat na to. Dating OFW at ngayon ay kagawad ng barangay. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Bukas ko naman babasahin itong sulat naman galing kay Brian Avila. Ito naman, krimen ito. Napatay daw yung kanyang nanay sa isang karumal-dumal na krimen. Bukas na natin yan. Magbabasa tayo ng mga text. Galing sa 92399, ang huling 4 numbers. Kahol ng mga utak nila dapat bigyan ni Digong na pesto sa gabinete si Robredo para magkaroon ng unity. Bakit galit na galit sila sa mga Marcos? Selective na mga dilaw sa justice, pati sa unity selective din. Dinaya nga ni Robredo si Bongbong. Hindi naman Comelec si Juan, si Robredo. Tsaka wala namang ang tinutukoy ni Bongbong, di ba? Smartmatic. Yung nakatakbo. Hindi naman si Robredo Smartmatic eh. Sir, pag si General Bato na may pwesto, sana may hotline para magsumbong kasi dito sa lugar namin, grabe droga. Nahuli pa, nakawala pa. Nahuli na, nakawala pa. Sabi ng concerned citizen. Siguro naman, magbibigay sila. At dapat nilang gawin yun. 12 nga daw ang ibibigay na hotlines. Kay Duterte yun. Pwede naman sila magsumbong. Pwede rin. Kung hindi sila inaaksyonan ni General Bato, di doon yung diretso. Sana lang yung mga magmo-monitor ng mga numbers na yun ay talagang makakarating kay President Duterte. Yan mga abangan natin pangyayari. Meron pa ba? Pakitakas mo nga. Ayan Hindi tayo na... Kasi na-monitor doon. Ito galing sa 9808. Yang NSO Statistics Office lang dapat. Compilation na lahat ng civil records ng lahat ng LGU, mga pinanganak, namatay, kasal, etc. Ngayon, NSO na ang source ng official documents. Baliwala na ang mga documents na galing sa mga civil registry na siyang pinanggagalingan ng mga documents ng NSO. Bakit? Para pahirapan at perahan ang mga mamamayan. Sabi ni Gustavo Tondo, obvious ba, Mr. Gustavo? Hindi naman talaga yung pirahan. 1187 ang huling numbers. Yung mga pusher dyan sa likod ng trame, whether you like it or not, magagarote pa rin kayo, sama na ninyong drug lords nyo para patas lang. Di ba, nasa television nga, may hinuli na naman doon. Sabi naman yung hinuhuli, nahuli sila droga ron Ang sabi naman yung hinuhuli, mag-asawa, alam nyo, 2 linggo na kami pabalik-balik dyan sa barangay. Sumusuko. Ayaw kaming intindihin. Wala raw silang gano'n na susuko kami, wala raw silang ganong proseso ron. San Juan yun Ewan ko. Pag nung sabi naman ng barangay, tinanong yung barangay, di totoo yan, di man nagpupunta yan dun. Wala namang totoo. Kung ako yun, magsisinungaling na rin lang yung 2 gagong pusher na yun. Sana tinuro nila yung barangay. Yan kasabwat namin yan. Kaya kami Tsaka kung may nahuli ebidensya sa inyo, kahit susuko kayo Ka-Percy, totoong hindi kumikilos sa LTA para basta text lang. Sinumbong ko mga jeep ko ba, Antipolo, halos lahat, walang permit, tricks, kaya mataas maningil, pamasahe. Bakit hindi sila mag-disguise na pasahero para may mahuli sila? Sabi ni Noel ng Antipolo.
Di mag-disguise sila na hold-upper. Para pag nahuli sila, sabi nila, hindi, nag-disguise lang ako. LTF RB ako. Puno-puno ng yaman. Sana makorek din yung policy sa Philippine Immigration para sa mga Pilipino na magtutur na 6 months before expiration. Hindi nga, yun nga purpose para baan yung passport. Ito naman, ang dapat na maging policy dyan sa immigration, mga kaibigan, yung mga hindi Pilipino. Saka yung hold arrival. Yung dagdag nyo na yung hold arrival, order. Para, hindi tayo magmukhang tanga. Kasi pabalik na yung tao, Pilipino. Tapos hold mo. Gago ka pala Hindi, may warrant of arrest. Yun nga katunayan, hindi nagtatago yan Luko-luko ka pala Balik nga. Nagpiyansa na yun. Di ba? Punong-puno ng yaman. Bueno, mga kaibigan, kami pasamantala magpapaalam. Hanggang bukas pong muli, ito po si Rose Novenario. O naman si Peter. Antabayan po susunod agad ang mga pagbabalita sa pamamagitan ni Melchor Balawas. At susundan po yan ang programang Shalala and Friends. Ito po si Percy Lapid. Babalik po kami bukas sa ganito ring oras at himpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Paul Panot. Lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit.